Mga kagoy, matagal na rin tayong hindi nakapag-ihaw. Kaya, subukan naman natin mag-ihaw ng taba-taba ng baboy. Tara, samahan nyo ako. Merong napakagwapong nag-iihaw. Kaya wag na natin ito patagalin mga kagoy. Let's G! Bago pala tayo mag-ihaw mga kagoy, pumunta muna ako ng palengke namin para bumili ng baboy. Ito kasi yung main ingredients natin. Kapag hindi tayo bibili ng baboy, wala tayong iihawin. Baka sarili ko nga ang maihaw ko dito. Kilante roast na rin ako bumili pala ng ating baboy. Balita-taba pala yung sinabi ko sa kanya na bibilhin ko. Nung pagka-uwi ko nga ng bahay mga kagoy, agad ko na nga hinugasan tong ating karne. At dahil malalaki ang paghihiwa ni Auntie Rose sa ating taba-taba, hiniwa ko muna siya ng medyo may kaliitan. Sabi ko lang kila Auntie Rose, malit lang yung paghihiwa niya, pero ang lalaki agoy. Para lumambot yung ating karne, naghiwa muna talaga ako dito ng sibuyas at bawang para gagamitin natin ito sa pagpapakulo niya. Para naman kapag inihaw natin ay malambot na kapag kakainin natin. Ang pangit rin kasi mga kagoy kapag mag-ihaw tayo tapos sobrang tigas ng ating karne. Parang wala na tayong makain nun. Di mo alam kung bubblegum pa nga yung kinakain mo kapag hindi mo naluto ito ng maigi. Agad-agad ko nang kinuha yung aking kawali at sinindi yung kalan mga kaagoy at nilagay yung baboy sa ating kawali. Ganyan muna palang gagawin natin. Iluluto muna natin ito sa sarili niyang mantika para lumabas yung pagkataba-taba niya. Siyempre, kapag lumabas yung pagkataba-taba niya, saka natin lalagyan ng isang pitsil ng tubig na wasa. Pakukulin lang natin ito ng higit 1 hour para siguradong malambot tong ating karne. Naglagay na rin pala ako dito ng sibuyas, bawang, daon ng laurel, asin, paminta at iba pa. Alam naman natin kapag nag-iihaw tayo, nakakaakit kapag may kulay yung ating binibili, lalo na yung mga barbecue or taba-taba. Ang sekreto dun mga kagoy, maglalagay lang tayo ng atswete. Pampakulay sa ating taba-taba. Di ko nga alam kung atswete yung nailagay ko, bakit kulay red. At habang hinahayaan natin kumulo doon, inayos ko muna yung ihawan natin para hindi na aberya mamaya. Tinanggal-tanggal ko muna yung mga namumuo nung last na nag-ihaw ako dyan. Pati yung mga kalawang niya, tinanggal-tanggal ko na rin. Habang tinatanggal ko nga, nakagat pa nga ako ng langgam. Sobrang sakit. Masakit naman talaga makagat ng langgam. At mga ilang minuto nga mga kagoy, ay kumukulo na yung pinapakulan natin na taba-taba. Kapag napakulo muna ng isang oras, ganito na magiging itsura niya. Yung ganitong ka-juicy na. At yung ubos na yung kanyang sabaw. Para magkaroon pala ng lasa yung ating taba-taba, naglagay na pala ako dyan ng asukal. At after nyan mga kagoy, saka ako naman na tinanggal sa pinagkuluan niya. Palalamigin lang natin ito ng mga 20 minutes para hindi tayo mapasok. To be honest mga kagoy, mas magandang gumawa ng DIY. Mas marami ka pang ma-explore kapag magdi-DIY ka talaga. Marirealize mo na hindi pala kadalian mag-ihaw. Kaya sa mga nagbebenta ng barbecue at iba pang binibenta nyo, saludo po ako sa inyo, hindi po pala madali ito. Mahirap-hirap rin pala mga kagoy. At sa part na to mga kagoy, tinutusok ko lang pala yung taba-taba natin. Bali sa gitna pala natin tututusukin. Mga 3 or 4 lang ilalagay natin dito sa isang stick. Dito sa amin mga kagoy, kapag ganitong style na nasa 20 pesos na. Dati nga nasa 10 pesos yan. Dahil tumaas talaga ang bilihin, nagtaas na rin sila ng konti. Mga kagoy, kapag nagustuhan nyo itong DIY taba-taba natin na iniihaw, paki-comment nga kung taga saan kayo para alam ko kung saan napadpad yung vlog ko. Malay natin mga kagoy, makarating ako sa inyo. At ma-vlog natin yung sikat na pagkain dyan sa inyo. At dahil tapos na nga natin matusok mga kagoy, hinanda ko na nga yung paglulutuan natin. Gasan ang gagamitin natin dito para masindi itong ating uling. Kapag ganitong oras kasi mga kagoy, sarado yung nagbebenta ng gas. Parang natutulog ata kapag ganitong oras. Nagparlang muna pala tayo dito ng ating uling. Pinaypayan ko ng pinaypayan para magkaroon ng apoy yung ating uling. Ganito pala ako magpaapoy ng uling. Ginagamitan ko ng karton at saka papaypayan ng malakas. Maya-maya kasi mga kagoy, dadangat na rin yung uling natin dahil quality yung napili nating uling. At para hindi mangitim-ngitim yung ating inulutong karne dito, pinahidan ko muna ng ating mantika. Baka kapag hindi natin pinahiran ito, ay didikit yung itim-itim sa karne na niluluto natin dito. At saka papaypayan ulit hanggang lumakas yung apoy. At dahil time out muna pala tayo sa inuman, ang gagawin pala natin dito ay pang merienda lang po muna. Bukas na lang tayo ulit iinom. Huwag naman dire-diretso ang pag-inom natin, baka madali rin tayo. Baka hindi natin maalagaan yung ating atay. Kaya ito muna tayo, for the cholesterol muna tayo. Nasubukan nyo na bang gumawa ng ganito? Diba panalong-panalo kapag kayo ang nag-iihaw? Bali ang magiging kapartner pala nitong mga kagoy, malamig na coke at kanin. Kapag ganitong klaseng inihaw kasi mga kagoy, hindi lang pang merienda, pang lunch na rin or dinner na. Kapag sinabayan mo rin kasi ito ng kanin, malaking tipid na rin to. Hindi ka na rin bibili ng ulam mo sa labas. Hihintayin lang natin itong maging masunog. Kapag nasunog na, ibig sabihin, naluto na yon. Ang importante sa pinakalahat, kahit medyo pagod ka na nag-iihaw, ang importante mga kagoy ay gwapo ka pa rin. Uy, kayo nang bahala dyan. At mga ilang minuto nga mga kagoy, ay luto na rin tong ating taba-taba ng baboy. Kaya tag-isa-isa ko na nga siyang tinanggal para hindi na rin masunog. Siyempre sa pagluluto mga kagoy, hindi mawawala ang tikiman. Balang sausawan pala natin dito ay maraming sibuyas at sili sa isang suka. Idadalnan lang natin yung ating inihaw na taba-taba. Tapos isusubo lang natin to ng malaki. Parang ganito mga kagoy oh. Uy, for the yumminess, yummy. O sige na nga, baka matakam pa kayo, agoy!